DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa ganap ng alas 4:11. Narito na ang programang Boses ng Mamamayang Pilipino. Programang ilalahad ang mga ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG, Department of the Interior and Local Government. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Amerika. Donald Trump na. Ayan. Balik White House na ang Donald Trump. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, November 6. Welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito ay yung lingkod, Deo Macalma. At syempre, maliban sa akin ay makasama rin natin sa programa ang Direktor ng Public Affairs and Communication Service ng Department of Interior and Local Government, si Attorney Salvacion Eva Bakay. Magandang hapon, Apo Director. Magandang hapon, Lakay, at sa buong Pilipinas. Sa ngalan po ng ating kalihim, Secretary John Vic Remulla, lahat po ng ating nakikinig at nanonood on-air at online, isang magandang hapon po. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News sa television sa YouTube, sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago sa ating mga bisita at mga talakayan na Direktor, tumungo muna tayo sa latest happenings at aksyon sa Amerika. Ay, aksyon sa DILG. Dito muna, Lakay. Pero 3 electoral votes na lang, panalo na si Donald Trump. Ha? Malayo yung lamang kay Trump, 267 electoral votes. Si Kamala Harris, 224. Medyo... So, it's a boy pala sila. Ito na, gender reveal. It's a boy! Si Macdo na. Ayan, balik White House. At ngayon, Director, dumako muna tayo sa ating balita at aksyon sa DILG. Muling pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na patindihin ang preparasyon sa banta ng bagyong Marce sa Northern Luzon. Sa press briefing kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, inabisuan ng DILG ang mga LGUs na siguraduhin nakahanda ang mga evacuation centers at sundin ang Operation Listo Protocols. Inatasan na rin ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology
para maging handa sa posibleng deployment sa maapektuhang lugar at tumulong sa mga LGU sa pag-iimbak ng mga relief goods. At batay sa huling report ng PAGASA, abay inaasang maglalandfall ang bagyong Marcy Director bukas ng tanghali, ayan, hanggang Biyernes ng umaga sa Babuyan Island at sa hilagang bahagi ng Cagayan. Tinamaan na naman yung probinsya, Batanes. Sa dulo ng Cagayan. Ginawaran naman ang DILG Region 4A o Calabarzon bilang top 1 performer sa report survey cards ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na nakapagkamit ng 100.64% report percentage. Nanguna ang DILG Region 4A sa 249 na national government agencies sa naturang report survey cards. Nagkamit naman ng Gold Awards ang DILG Regions 1 at 8 at ang DILG Central Office at Region 12 bilang Silver Awardees. Binabati naman ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang mga tanggapan ng DILG na nagkamit ng pagkilala at pinasalamatan din ng kalihim ang ARTA sa pagkilala sa DILG sa pagtugon sa Ease of Doing Business Law at paghahatid ng epektibo at maaasahang serbisyo. At binabati rin ng DILG ang PNP matapos may tala ang 62% na pagbaba ng crime rate sa unang 2 taon ng Marcos administration. Batay sa lang report, may kabuang 83,059 na insidente ng krimen mula July 1, 2022 hanggang July 28, 2024 na mas bababa kumpara sa 217,830 incidents noong 2016 hanggang 2018. At tumaas naman ang ng 27% ang crime clearance efficiency rate at 10% crime solution efficiency rate ng PNP. Dumako naman tayo sa mga local government units. Pinarangalan ng DILG Region 8 ang mga outstanding local government units at stakeholders sa RIHAC 2024, celebrating good local governance sa pagtatapos ng Local Government Month 2024. Nasa 102 na barangay sa Eastern Visayas ang ginawaran ng Seal of Good Local Governance for Barangays or SGLGB 2023. 16 na barangay naman ang kinilala bilang regional nominees para sa Lupong Tagapamayapa Incentives Awards or LTIA 2024 na gaganapin yan bukas. Samantalang nakatanggap naman ng pagkilala ang LGUs mula sa Leyte para sa Peace and Order o POC Performance Awards, 2024 Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Awards, at ang 2022 Seal of Child-Friendly Local Governance Award. Pinangunahan naman ng DILG Region 9 ang Layag Awards Night upang bigyan ng pagkilala ang mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na tumugon sa implementasyon ng mga programa ng DILG at nagpakita ng kahusayan sa lokal na pamamahala. Dito ay kinilala ang 26 na LGUs bilang mga regional nominees para sa Seal of Good Local Governance. Ginawaran naman bilang top 1 performing Peace and Order Councils ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga del Sur, Isabela City sa Basilan Province at munisipalidad ng Bayog sa Zamboanga del Sur, habang ang bayan ng Tambulig at Labangan sa Zamboanga del Sur ay nakuha ang Sangguniang Kabataan Awards for Leadership and Administration. At ilan lang po yan sa mabalitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, Director Eva, ay may makasama tayo upang talakayin ang mga natatanging programa na ating mga lokal na pamahalaan. Wow, makapiling natin ang magaling at magandang mayor ng Ormoc City. Wow.
Makapiling natin for the first time, Mayor Lucy Torres Gomez ng Ormoc City Attorney. Ang dating girlfriend ni Congressman Richard Gomez. At siyempre makapiling din natin mamaya ang mayor naman ng Balanga, Bataan, si Mayor Francis Anthony Garcia. At yan po ay sa pagbabalik nating programang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BOD program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODBA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our President to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Ninang Director. Merry Christmas. 49 days before Christmas, Director Eva Bakay. At nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Ngayon po ay buwan ng Nobyembre pinagdiriwang ang National Environmental Month upang bigyan pansin at importansya ang pangalaga sa ating kalikasan, Director. Tama kayo dyan, Lakay Mayor. Sa katatapos lang na Galing Pook 2024 ay Awards 2024 ay kinilala ang 10 outstanding local government programs na nagpakita ng tunay na serbisyo sa kanilang komunidad. 2 sa outstanding programs na yan ay nakasentro sa environment, conservation, and preservation. Una na riyan ang Balanga Community-Based Ecotourism Zone ng pamahalaang lokal ng Balanga sa Bataan. At ang Saving Can, A Love Story in Ormoc Bay, the Marine Mammal and Reptile Rehabilitation Center. Kaya naman ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga programa. Ating makakasama sa hapong ito sina Mayor Francis Anthony Garcia ng Balanga at Ormoc City Mayor Ma'am Lucy Torres Gomez. Magandang hapon po. Mayor Lucy, good afternoon. Good afternoon. Thank you for having us in your show today. Ayan. At si Mayor Francis Garcia. Magandang hapon sa Atty. Garcia. Mayor Garcia, sir. Magandang hapon po, Sir Deo.
Ayan. Okay, take it away, Director Eva. Ayan. So, unahin na muna natin ang Mayor ng Bataan. Mayor Balanga. ng Balanga, Bataan. So para kay Mayor Francis, Sir, eto po ang ating unang katanungan. Maari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano itong Balanga Community-Based Ecotourism Zone? Kailan po ito nagsimula, Mayor? Opo, maraming salamat po. So noong 2010 po, sinimulan po ang ating Balanga Community-Based Ecotourism Zone na dati po na bakanting lote lang po na ginagawang daungan ng mga bangka. So napansin po ng ating pamahalang lungsod na dinarayo po ito ng mga ibon at kaya naisip po natin ayusin ang lugar, linisin, and talagang i-develop po ang mga bakawan para po siya maging Balanga Community-Based Ecotourism Zone in Balanga City Wetland and Nature Park. So, nag-plant po tayo ng mga bakawan na ngayon po ay nag-extend na po 256 hectares. Naglagay po tayo ng mga observation deck and information tower. Tapos naglagay din po tayo ng mangrove trail and picnic areas para ma-enjoy po ng ating mga kababayan itong nature po sa ating lungsod. Wow, ganda naman na Mayor, ha? Ano ba ang ginagawa niyong hakbang, Mayor Garcia, sir? Sa ilalim po ng Community-Based Ecotourism Zone, parang ginagawa niyo para mapangalagaan po ang ating kalikasan dyan sa inyong bayan? Papa, talagang in-integrate po namin sa aming mga plano, sa ating 10-year solid waste management plan, comprehensive land and water use plan, and coastal resources and management plan, itong pag-alaga po sa ating community-based ecotourism zone and wetland and nature park. And then kasama na rin po dito sa aming 25 barangays ay tuloy-tuloy po yung paglilinis po sa aming mga daluyan ng tubig. Meron po kaming Abakada program or ayusin, buhayin, kalingain daluyan ng tubig natin para po hindi po magbabara yung ating mga daluyan ng tubig tuwing baha. And then para din po hindi po bumaba po sa ating mga coastal areas po yung mga basura po galing po sa taas. So nalilinis na po natin kaagad. So sa pamagitan po nito, napapaprotektahan po natin yung mga yamang dagat po. And at the same time, yung migratory birds po ay talagang dumadayo po talaga dito. And packet ng packet po yung number every year ng migratory birds po. Kagaya po dito sa aking background picture po. Siguro, Director, magaya natin yung ginagawa ni Mayor Garcia sa Balanga, ano? Para yung dito sa Manila Bay, hindi nagkalat ng mga basura dyan pagka bumaba, umuulan, ano? Opo, napakagaling ng programa ninyo, Mayor, no? Since 2010 pa po pala ito. Paano po naman natin kaya natutulungan nitong community-based ecotourism zone ang mga residente ng Balanga, Mayor? Magandang tanong. Dahil po sa more than 150 hectares na po na bakawan, ito po ay nagiging mga nursery po ng ating mga maliliit na isda. Kaya dahil po dito talaga pong lumaki ang kita po ng ating mga mangingisda and lalong-lalo po ang ating mga fish processors po. Ngayon po ay nakikilala po hindi lang po sa Bataan, hindi lang po sa Pilipinas, pero pati nagiging international na po yung mga Amandas Bagoong, mga tinapang bangus, nakikilala na po talaga yung Balanga po dito. And then, nagiging protection din po sa bagyo at baha ang ating community tourism zone. Dahil po, kagaya po noong 2014, nung Typhoon Glenda, naging protection po sa ating coastal areas itong mangrove area. And then kapag baha naman po, yung city po ay bumili ng mga fish pond bilang future po na areas po natin ng ecotourism zone. Ito po nagiging retention pond din po ng mga baha para po yung extra po na tubig dahil po sa bagyo ay hindi po nasa stock pero may daluyan po talaga palabas po ng Manila Bay. And finally po, of course, nagiging libangan po and teaching part na rin po itong ating community-based ecotourism zone dahil every year po meron po tayong Ibong Dayo Festival kung saan especially our students go to the park and habang pong may program po tayo, kitang-kita po nila yung mga nagliliparan po na ibon na malalaki.
kagaya po ng sa ating picture. And talagang na-enjoy po nila yung park and natuto po sila na alagaan po yung ating kalikasan. Galing-galing naman. Ganda-ganda, Mayor, ha? Pero Mayor Garcia, ayan na. Siyempre, kailangan po ang suporta ng ating mga kababayan na ang ganitong klase ng programa. Paano nyo na-encourage na kahit yung mga kababayan natin sa Balanga para suportahan po yung ganitong community-based ecotourism zone program, Mayor? Dahil po meron po tayo nitong community-based ecotourism zone, nagiging focus na rin po ito ng ating mga environmental activities kapag nalalaman po ng mga iba't ibang mga kumpanya, ng ating mga civic-oriented groups. Ang unang naisip po nila ay tumulong po dito po sa community-based ecotourism zone. Naggagawa po sila ng mangrove planting, coastal cleanup, at iba pa para po lalong gumanda po yung ating community-based ecotourism zone in Balanga City Wetland and Nature Park. Ayun. So ngayon pong National Environmental Month, Mayor, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan at kapwa LGUs ninyo? Hinikayat po natin ang lahat po na patuloy po nating pangalagaan at protektahan po ang ating inang kalikasan. Magtulungan po tayo, lalong-lalo po reuse, reduce, and recycle po para po ma-reduce po natin yung ating solid waste po, no? Para po kasi yung ating mga landfills ay sa buong Pilipinas, problema po yan ng bawat LGU, mabilis ma-fill up. So kung mabawasan po yung ating mga waste products po ay napakalaking tulong po para po sa ating environment at para na rin po sa ating mga LGU. Maraming salamat po. Wow, galing-galing ni Mayor. Congratulations. Director Iva, baka pwede nating i-suggest kay Secretary John Vic Remulla na imbitahan si Mayor Garcia at bigyan ng hindi naman lecture, konting briefing seminar sa mga mayors dito sa Metro Manila na nasa paligid ba ng Manila Bay. Siguro malaking tulong yan para malinis ang Manila Bay, walang magkalat na basura. At pwede natin mag-swimming dyan. Iparating natin ang mungkahi lakay sa BLGS kung saan may hawak po ng MBRCP na programa. Yan. Okay, Mayor Garcia, sir. Maraming salamat po. Ang galing-galing. Congratulations. Congratulations, Mayor, sa ngalan po ni Secretary John Vic Remulla. Mayor Francis Anthony Garcia ng Balanga, Bataan. Galing-galing. Dapat yung mga ganyan tinutularan, attorney. At ngayon, Director from Balanga, Bataan, dumako naman tayo doon sa Leyte, Ormoc City. Take it away, Director. Ayun, kasama natin ngayong hapong ito, none other than our beautiful Mayor of Ormoc City, Mayor Lucy Torres Gomez. Mayor, ito po ang unang katanungan natin sa inyo po. Maari niyo po bang ibahagi sa amin itong love story na ito? Saving Can, a love story in Ormoc Bay, the Marine Mammal and Reptile Rehabilitation Center. At curious po kami sa inspirasyon na nasimulan niyo po ang programang ito, Mayor. Yes, good afternoon again, Deo and Attorney Salvacion, sa lahat ng mga nakikinig. Nagsimula ko actually itong program na to panahon ni Mayor Richard pa, administration niya. In 2017, may pawikan na ngayon we call him Kano, at siya ngayong nanalo dun sa Galimpook. Naging inspirasyon siya sa program ito. Napadpad ho sa waters of Ormoc Bay. Pero si Kan parang naghihingalo nung environment officers namin. Instructions ni then Mayor, now Congressman Richard, kasi mahilig ho siya talaga sa mga hayop. Sa bahay lang namin, ang daming ibang klaseng hayop. Ang ayaw lang ata niya hayop ay ipis. Pero he's really very tender with animals, and he gave specific instructions to our environmental officer na dapat mabuhay yung pawikan na parang naghihingalo. Hirap siyang huminga, parang lumulubog. So, saktong
yung environment officer namin, si Irish, at that time, buntis ho siya ng kambal. Wala rin namang hospital dito, walang vet dito. So, ang madadalhan lang talaga ng hospital ay yung hospital na pang-tao. So, sinabi lang ni Mayor Richard, Irish, dalhin mo yan sa hospital, kailangan mabuhay yung pawikan. So, nung dumating si Irish, nung bumaba siya, akala nga ng mga hospital staff, siya yung mga anak na. So, dali-dali silang sinalubong na may dalang stretcher. But sabi ni Irish, hindi ho ako yung pasyente. Ang pasyente ko ay yung pawikan. So, sabi ng hospital, hindi ho kami tumatanggap ng hayop. Sabi naman ni Irish, sabi ko ni Mayor, try nyo lang, kailangan mabuhay si Kan. So in short, they treated Kan. He was the first animal that was, I think, ever admitted in a private hospital. And upon checking, nakita na marami siyang nalunok na plastics. Kaya pala lumulubog siya at hirap siyang huminga. So, in short, he was rehabilitated for about a month and 56 days ba yan? A month and 26 days hanggang sa he was well enough to be released back to sea. Wow. And after Kan, there were 59 other animals that went to the Ormoc shores. It became na lang a habit of sorts na lahat na napadpad, whoever finds its way to our shores gets taken care of until such time that they are healed and can be released back to sea. Pinamalita siguro ni Kan. Pinamalita siguro ni Kan, ma'am, na safe shore po ang Ormoc. Ang Ormoc, ayan. I think Kan was at the right place at the right time, no? And it also inspired a whole community to be kind to be kinder to animals. And the nice thing that happened with that is because siguro dahil naging maganda yung ending ni Kan at nabuhay, parang we do not take for granted any wounded animal that finds its way to our shores. We really give it a chance to live, and that spurred an entire program. So yung agri office at that time, I mean yung environment office at that time, ano lang siya, yung parang maski pops lang, hindi siya talaga priority nung administration prior to Mayor Richard. Kasi pag inisip mo si Irish na siya talaga nag-aalaga ng mga nakihingalong animals na napapadpad sa Ormoc. She's been with the LGU since 2007. But it wasn't until Mayor Richard's time in 2017 na nabigyan ng atensyon yung department niya. And then now we have an entire department devoted just for the rehabilitation of marine animals. Ayan, Mayor Lucy, galing naman. Yan pala ang kwento ng yan pala ang love story sa Ormoc Bay. Mayor Lucy, ma'am. Mista yes, pala. Because Yes, ma'am. Sa inyong, ano ba ang mga proseso? Tinawag namin siya na proseso ng... Ayan. Ano pa ang proseso sa pag-rescue and rehabilitation ng marine mammals and reptiles? Gaano po sila katagal, Mayor, na nananatili dyan sa rehabilitation center bago sila ibalik sa kanilang habitat? As long as they need to. As long as they need to. So, if we took care of them as they came... Kasi iba-ibang klaseng iba-ibang species sila eh. So as they came, we also learned how to take care of them. No? So it was really, para talaga siyang pag-ibig na it's really a love story na you get to know the person as you meet them. So the way we took care of them depended on what they needed. Until na lang it came to a point na naging mas structured. Meron kaming tinatawag na 3RN, yung rescue, rehab, release. Okay. And if it's not released, magne-necropsy para malaman talaga yung cause of death. So nagkaroon ng parang, ang tawag ng triage. No, na parang tao talaga na pag pinapasok sa hospital, dinadiagnose muna, and then tsaka lang i-release pag may capacity na siyang mabuhay on its own. So,
what we do here, when it's released, sa panahon ni Mayor Richard, it was more straightforward, no? But me, siguro being a girl and being, having a tendency to romanticize everything, when we release now, it becomes like a sort of little activity for the barangay. May tutugtog yung city band namin, may tugtog siya para to send off, and then the animal is also clipped with an identification. I don't know what it's called specifically. Maybe Irish can interject, pero clipped siya para who knows, maybe one day pag napadpad siya sa ibang waters naman, malalaman na nanggaling dito sa Ormoc. But what's important for us is, even if we don't know their ending or how bad their state is, at least under our watch, parang, we know that we will do what it can to save that life. Parang pinaka-idea, Direktora, Can Torres Gomez. Si Pawikan, Can Torres Gomez. Pinanganak sa Ormoc Bay. Mayor, napakagaling po. Naka-ano rin kami, naka-60 rin na animals ang napunta. 39 na ma-rescue, mga 40 doon na buhay, 20 yung hindi na namin nakayanan. By the time it reached us, they were severely wounded and had very little chance to survive. Alright. So, Mayor, napakaganda nga po ng love story in Ormoc Bay, ano? This is a very, very inspiring program. Ngayon, Mayor, maliban po sa LGU of Ormoc na sabi nyo nga po ay strengthened yung Menro po ninyo, what were the other agencies or were there any other organizations na naging katuwang po ninyo sa programang Saving Can, a love story in Ormoc Bay? Yes, I'd like Irish to answer that, because as the program grew, it got attention from other organizations, and such that the whole effort has been not just the LGU. It's LGU driven, but it's participated, but it is acknowledged and recognized by many other agencies. So, Irish, are you? Good Irish afternoon. Yes, go ahead, Irish. Please tell them about all our partners in this program. For our partners, Mayor, pasensya na po, kakarating lang dito sa Boracay to attend the Marine Mammals Symposium po, where another award will be given to us po on November 8. Wow, galing. Okay, Ma'am Iris, siguro ang tanong ko, ang tanong ko na lang siguro, isa lang tanong ko, Ma'am Iris, tanong ko, bukod sa pawikan, anong klase pang mga marine mammals at reptiles ang inyong na-rescue at na-rehabilitate? Bukod sa pawikan, meron bang buhaya? May mga dolphin ba? So far po, sir, wala pong buhaya, pero mayroon kaming mga dolphins, Fraser dolphins, spinner dolphins, at saka yung mga sharks, stingrays. For sharks po, may mga prickly sharks, megamouth sharks, at saka yung treasure sharks po, nag-practice po ang LGU namin ng catch and release, wherein binibigyan namin ng incentive yung mga fisher folk namin na nakakakuha ng shark tapos ibabalik nila po. Wow. Okay. So balik tayo, Lakay, no, dun sa tanong natin kay Ma'am Irish. Ma'am Irish, yung mga partners natin in the implementation of this program, pwede nyo po bang i-share sa atin? Apa? Yes po, ma'am. We are partner po natin yung Philippine Marine Mammal Stranding Network, yung Ocean Adventure, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 8, PCG, BFP, PNP, yung Safety Vet po namin, yung CDRRMO, mga bantay dagat, si FarmSay, mga fisher folks po, yung youth, at saka yung for private sector, meron po kaming yung hospital, yung OSPA FMC, yung VetSpot Clinic din po, at saka yung NGO na Ormoc Scuba Divers Club, at saka yung Ormoc Capans Council. Ayun.
Mama Iris, maraming salamat po at ang galing. Ayan, sana'y mapalawak nyo pa ang mga programang ganito para sa pag-aalaga ng ating mga mammals and reptiles dyan po sa karagatan ng Ormoc. Thank you, Mama Iris. Thank you po, sir and attorney. At balikan natin si Mista. Ayan, alam mo, Atty. Baka, Mista namin ito si Ma'am Mayor at saka si Congressman Richard Gomez. Mista namin sa adopted members kami ng PMA Sandigan 82. Ayan. Anyway, regards daw po, Mayora, from Sandigan 82. Ayan. At Thank you. At ngayon pong National Environmental Month, Mayora, ano pa yung mensahe po sa ating mga kababayan at mga kapwa LGUs? Yes, I hope even more LGUs can be environmental stewards or environmental champions, because when we take care of our environment, the environment always rewards us by taking care of us. No, it's very generous if we take care of it. It's also really incumbent upon the LGU. Sa dami na priorities sa isang LGU, minsan hindi talaga nagiging priority yung environment kasi marami pang iba. Pero it does an LGU and people so well when it is prioritized, and it's something that only the future generation will fully benefit from, but it is our duty now to take care of it under our watch. No? So dito I just feel na kahit with the very limited resources, for as long as a local chief executive prioritizes environmental programs, and if there are many other LGUs in the country that will do the same, then our country as a whole will become so much better for it. But aside from just the seas, we also take care of the forest, of the land. So like in Ormoc, our environmental program is not just anchored on one program. Even sa sand and gravel, mahigpit kami. We're very respectful of environmental laws. Pag no-build zone talaga. Pag mangrove area, dapat hindi. Basta we respect how God designed our land, no? And I hope even more LGUs can do the same. Okay. Ayan. Mayora, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Sa ngalan po ni Yusek Odi at ni Secretary Remulla, congratulations and thank you, Mayor Lucy. Thank you to you both and to all the listeners also. Thank you for having us today. Thank you, Mayor Lucy Torres Gomez ng Ormoc City at Mayor Francis Anthony Garcia ng Balanga, Bataan. At sa ating pagbabalik, Attorney Director, ay sasagutin ng ilang katanungan ating mga kababayan sa DILG, sa ating DILG Connect. At yan po ay sa ating pagbabalik sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seal. The seal of good local governance.
Mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website, DILG. Sa DZRH Great Time. Nagbabalik ang DILG sa DZRH sa break time at sa ating DILG Connect attorney ay bigyan pa natin ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Take it away. Tama ka riyan, Lakay. Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon. Atin pong makakasama sa hapong ito mula sa National Barangay Operations Office or NBOO ng DILG, OIC Director, Attorney Isa Marie Laurio. Magandang hapon, Attorney Laurio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Kadeo, and of course, Attorney Bakay, and sa lahat po ng taga-subaybay ng DZRH. Magandang hapon na Attorney Isa Marie Laurio. Akala ko from Italy. Ayan. Italian name. Eto na tayo, Attorney Isa. May natanggap tayong katanungan. Eto po, ano po ba ang guidelines ng DILG sa mga barangay sa pagpapagamit sa publiko o sa kanilang mga residente ng barangay or government facilities at infrastructures, lalo na ng covered courts? Ayan. Sige po, no? To answer po ang query ng isang citizen natin, ang DILG po ay nag-issue ng Memorandum Circular dated August 23, 2024 na naglalayong paalalahanan o i-remind ng lahat ng mga barangay sa buong bansa sa pamamagitan ng ating mga punong barangays to allow the use of public properties such as barangay covered court, basketball court, multipurpose hall, or similar barangay or government facilities for the implementation of government programs, projects, and activities, or other public purposes upon request. So kung kaya mahalaga po ang pakikipag-ugnayan sa punong barangay o sangguniang barangay, ang mga mamamayan, organisasyon, or other government officials or government offices na nagnanais naman pong gumamit ng barangay facilities para sa pagsasagawa ng kanilang mga programa and upang malaman din nila kung available po ba ang barangay facility. So, importante po yung upon request. May nagpa-schedule. Written request. Yes, tama po kayo dyan. Attorney Isa pa, Director, ayan, bukod sa covered courts, ano pong mga facilities sa barangay ang bukas para po sa mga public activities? Yes po. So aside po sa covered courts, ang ibang barangays ay merong barangay hall, barangay health station, daycare center, information, learning and reading centers. We also have yung plaza natin, flea or satellite market, public market, rainwaters collectors, planting materials distribution center, open farm to produce collection and buying station, potable water supply system, solid waste management collection system, at materials recovery facility. Barangay gym, pwede rin. Ayan, yes, barangay gym din po, Director. Tama po kayo dyan. Opo, so Attorney Isa, sa mga barangay naman na hindi sumusunod, ano ang paalala ng DILG sa kanila? Of course, no? Para sa mga barangays po na hindi nagpapagamit ng kanilang mga facilities sa pamamagitan po ng programang ito ng DZRH, we would like to remind and take this opportunity to again remind all our punong barangays as the local chief executive of the barangay government to allow the use of barangay facilities, especially in the implementation of government programs like TUPAD of the Department of Labor and Employment, AIX or the Assistance to Individual in Crisis Situations by the DSWD, and dapat din po nating alalahanin sa ating mga barangay officials na ang mga facilities na ito ay mula sa buwis ng taong bayan. Kung kaya dapat po nating siguraduhin ng ating mga barangay officials na ang mga barangay facility should be accessible to the public subject
to the guidelines set by the Sangguniang Barangay. Ayun. Attorney Isa, may tanong lang ako. Wala po rito sa mga tanong ng ating mga listeners. Ang tanong ko, Attorney Isa, ayan, pwede ba ang hot pursuit sa barangay tanod? Kasi may insidente ito sa Marikina. Yung isang kakilala natin sa may barangay Barangka, ayan, sa Marikina, merong pumasok dun sa kanilang bahay. Hinabol. Ngayon nakita ng barangay tanod, hinabol yung barangay tanod, kaya mabilis yung nakatakas yung pumasok dun sa kanilang bahay. Pagtawid dun sa malapit sa boundary from barangay Barangka, nakatawid ng barangay Tanyong. Sabi ng barangay tanod nandun na sa kabilang barangay, wala na sa aming jurisdiction yan. Hindi na ba pwedeng habulin ng barangay tanod yun? Hindi ba pwede rito ang hot pursuit, Attorney Isa Laurio? Yeah, regarding that, Kadeo, kasi under the law, ang hot pursuit, time is of the essence dun sa paghuli. So, depende po kung gaano na po katagal and gaano na po katagal yung pangyayari. But I think if anuhin din po natin, may point naman po yung yung nakausap po ninyo from Barangay Marikina, sir, right? Barangay Marikina, Barangay Barangka. Ayan, napunta na nga, tumakas yung suspect, hinahabol nila, and then habang hinahabol, nakalipat doon sa lumampas doon sa boundary. Napunta sa Barangay Tanyong. Sabi niya, wala na sa aming jurisdiction na, ibang barangay na yan. Ayan, so ganun po ang nangyari, Attorney. Opo. May point naman po, sir, pero of course, pwede naman po pa rin siguro nilang hulihin, sir, kasi as concerned, pa rin natin, concerned citizen pa rin ang barangay tanod. So I think pwede naman po, sir. Ayan. Okay. Maraming salamat, Attorney Isa Marie Laurio. Director? Thank you po, sir. Thank you, Attorney Isa. Ayan, Attorney Isa Marie Laurio, ang ating Director, OIC Director ng DILG National Barangay Operations Office. Sa ating mga announcement, Director. Ayan, bago ang ating announcement, may nakikinig sa inyo ngayon, Lakay Deo, ang Internalization Program Director ng University of St. Louis Tugigaraw. Dr. Anjanet Foliante Batulan, magandang hapon. At yun nga, nakatakdang ganapin ang 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill or NSED sa November 14, 2024, 1:00 p.m. Sundan ang Civil Defense Facebook page para sa iba pang anunsyo kaugnay ng 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill or NSED. Muli, sabay-sabay tayong magdak, cover and hold at magkaisa sa pagtataguyod ng ating kahandaan mula sa lindol. Nako, Attorney, lumang lang si Donald Trump, tumaas na ang palitan ng dollar, ha? Sabi na ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, kahapon ay 58.31 ang palitan ng dollar. Ngayon, 58.66, abay tumaas ng 35 centavos. Ayan. At maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa ngalan naman po ni Yusek Odi at ng ating kalihim, Secretary John V. Cremulya, maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw, Balanga Mayor Francis Anthony Garcia ng Balanga at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang hapon, ako po si Eva. Ako naman po si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumutok, makinig dito sa DILG sa DZRH Break Time.